Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa North EDSA. Ngayong Holy Week na nga, magsisimula na ang EDSA Rehabilitation Project. Dapat nung last month pa yan sinimulan, pero hindi itunuloy dahil sa concern na magkakaroon ng matinding traffic. Kaya ngayong Holy Week na lang sisimulan ang EDSA Rehabilitation Project. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang proyektong yan, ang buong southbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang sa Pasay. Ibig sabihin pagagandahin ang mga kalsada dito sa southbound lane at lalagyan ng bagong asfalto. Andito na pala tayo sa SM North EDSA Busway Station na napakaganda at napaka-modern ang design. Mamaya akit tayo dyan, i-update ko kayo kung ano ng latest. Anyway, ayon pa nga sa MMDA at Department of Transportation, ang southbound lane lang muna ang gagawin ngayong taon at inaasahan nila na matatapos yan hanggang December. Tapos next year naman ang northbound lane dun sa kabila. Panahon na rin siguro na magkaroon na ng renovation sa buong kahabaan ng EDSA. Parang tagpi-tagpi na rin kasi yung kalsada dito. Kapag inaspalto na yung buong EDSA, magiging smooth na ang biyahe ng mga sasakyan dito. Ang EDSA Rehabilitation Project ay bahagi pala ng preparation para sa ASEAN Summit na gaganapin dito sa ating bansa next year. So ayun guys, marami na nga ang sumasakay dito sa bagong SM North EDSA Busway Station. Mukhang nakasanayan na ng mga commuters ang bagong bukas na sakayan at babaan. Ayon pa sa Department of Transportation, marami pang project ang itatayo ngayong taon, katulad ng mga bagong EDSA Busway Station na modern ang design at susubukan na masimulan ang EDSA Greenways Project na proyekto pa ng nakaraang administrasyon na hindi nasimulan. May budget na ang EDSA Greenways Project kung saan magtatayo ng mga elevated walkway sa 4 na specific na lugar dito sa EDSA, sa Balintawak, sa Cubao, Guadalupe at Pasay Taft Rotonda. So ayan guys, akyat na tayo dito sa bagong SM North EDSA Busway Station. Ang modern busway station na ito, kasama na ang elevated walkway, ay pinondohan at pinatayo mismo ng SM. Ngayong natapos na dito sa SM North, doon naman sa tapat ng SM Mega Mall, magkakaroon din ng ganito na sinisimulan na itayo. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin alam kung para saan ito mga booth, hindi pa siya nagbubukas eh. Sana lahat ganito ang mga EDSA Busway Station natin. Anyway, nakaplano na pala ang privatization ng EDSA Busway sa susunod na taon. Ibig sabihin private company na ang mamamahala dito sa EDSA Busway.
Medyo masikip man yung walkway dito pero pwede na rin. May mga hagdanan dito sa baba at mga escalator at elevator. Pupunta tayo dito sa baba ng busway. Covered din ng glass ang mga escalator dito, kaya kahit umuulan hindi mababasa. Wow, ang ganda pala talaga ng design ng elevated walkway, lalo na kapag ganito na glass ang ginamit. Malamig din sa mata yung kulay na ginamit nila dito. Ganito naman kalawak yung walkway dito sa baba. May elevator din para sa mga PWD at senior citizens. Dito na sa dulo yung sakayan at babaan. Pinagkasya lang nila dito yung mga escalator dahil medyo maliit nga itong gitna ng EDSA. Connected din ang elevated walkway sa SM North Sky Garden. Ilang buwan mo lang ngayon may ganito na rin doon sa SM Mega Mall. Napaka-convenient para sa mga commuters itong mga bagong EDSA busway. Kahit may araw, hindi mainit dito sa loob. May ramp din dito sa taas para sa mga naka-wheelchair.
Update naman tayo sa iba pa mga projects na ginagawa dito. Ang turnback guideway ng MRT7 ay dito itinayo sa West Avenue. Ito na ngayon ang latest na progress. Sobrang taas pala ng mga poste dito. Ang common station naman hindi na talaga natapos at i-terminate na nga ang kontrata sa dalawang contractor na gumagawa nito. Ito na yung hagdan dito sa kabilang side na ginawa nila pero medyo maliit lang. Dapat mas maluwag yung hagdanan dahil dulo ito at maraming mga pasahero ang sasakay. Ilang common station nga ang magiging station ng LRT Line 1 at MRT 3. So ayan guys, makikita nyo naman na simulan na yung hagdanan dito. Pwede pa namang baguhin yan ng bagong contractor na pipiliin ng Department of Transportation. By the way, year 2028 pa daw, inaasahan na matatapos ang common station kapag nasimula na ulit. Ito na nga at malapit ng dugtungan ang MRT7 papunta doon sa West Avenue. Dadaan kasi ang linya dito sa ibabaw ng MRT3 at LRT Line 1 kaya medyo mataas. Luminis na rin dito sa may North EDSA dahil tinanggal na nga yung mga equipment ng contractor na gumagawa ng common station. Samantala ongoing din ang North Avenue Station ng MRT7. Sana talaga pabilisin na ang Common Station Project at wag nang paabutin ng 2028, sobrang tagal naman nun. Marami pang iba't ibang transportation projects ang itatayo ngayong taon. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.